Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating pag-aaral na ginagawa. Pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang aklat ng Joshua. Napakabuti ng Panginoon dahil sa pag-aaral po natin ito ay marami po tayong napupulot ng mga leksyon. Sadyang napakabuti niya. Dahil yung umpisang-umpisa na kanyang sinabi o nang sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Joshua na do not be afraid, be strong and courageous. Makikita po natin dito po sa buong aklat na ating pinag-aaralan. I hope na lalo po tayong napapalapit sa ating Panginoong Diyos at mas lalo nating nakikita kung ano ang kalooban niya para sa bawat isa sa atin. At nawa po sa bawat panawagan at klarong mensahe ng ating Panginoong Diyos sa atin ay tayo po'y willing na sumunod at talagang maglingkod ng ayon sa kanyang kalooban.
Nung nakaraan, pinag-usapan po natin ang napakagandang topic. Ang topic po natin last time is ultimate loyalty, worship in a war zone. Kumbaga, kahit gaano kaabala, kahit nasa gitna ng digmaan, nasa kalagitnaan ng mga problema, ay handa nating piliin ang ating Panginoong Diyos. Ito po ang ipinakita ni Joshua sa kanya pong paglilid sa bayan ng Israel. Na kahit na sila ay nasa kalagitnaan ng conquest o sila naman ay meron pang mga abala pa sila at may mga ginagawa, mas pinili po ni Joshua na unahin ang ating Panginoong Diyos. At ang totoo nga naman, matitest ang ating loyalty sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa panahon na tayo ay everything is in control, kundi sa panahon na mga mahihirap ang sitwasyon, sa panahon na may mga digmaan, sa panahon na humaharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. At nawa po'y na-bless po kayo at kung na-miss po ninyo, pwede po ninyong balikan. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na Giants of Faith, Joshua and Caleb. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries at napapanood din po tayo sa Hope Channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating ginagawang programang ito. Sa lahat po ng mga nanonood sa social media, sa radyo at maging sa telebisyon, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating programang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta para nang sa ganon ang ating paglilingkod na ito ay magpatuloy. Purihin ang kanyang pangalan at I hope and pray na patuloy po na ang mga sinishare po namin dito ay nagiging blessing po sa inyong lahat. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito para anyayahan kayo po na patuloy pong i-share ang ating pong pag-aaral na ito. Lalo sa mga nanonood sa social media, napakadali lang po. I-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, o kaya naman i-share nyo yung ating link na ito sa inyong timeline para po nang sa ganun ay makapakinig yung mga tao na ating po mga kaibigan online. At sa mga nanonood sa telebisyon, nakikinig sa radyo, ay pwede nyo rin pong ibalita na sa ganitong panahon ay pinag-uusapan at pinag-aaralan natin ang isang napaka-praktikal na pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayon ay hingin po natin ang karunungang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos upang tayo'y patnubayan, maunawaan natin itong pag-uusapan natin dahil sa ating mga sarili tayo ay walang magagawa, tayong mahihina. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at sa pagkakataong pong ito ay mag-aaral kami ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito, maitanim sa aming mga puso't isipan. Nawa po Panginoon maging klaro sa amin ang inyong mensahe. At habang aming bubuksan ang inyong mga salita at pag-aaralan ang mga kwentong ito, nawa po'y makatulong na lalo pong lumago ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. O Ama, sa aming po mga sarili kami mahihina, sa aming mga sarili kami walang magagawa. Maging ang mga bagay na banal ay hindi po namin kayang maunawaan at maisabuhay sa aming mga sarili. But through your grace and power, we know, Lord, that you can give us the power to understand and to follow what you want. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo na laging handa na tumulong, gumabay at samahan po kami. At maraming salamat po dahil alam po namin kasama namin kayo sa pag-aaral namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. Pinag-aaralan po natin ang aklat ng Joshua. At ang topic po natin ngayon, Giants of Faith, Joshua and Caleb.
At kung titingnan nga naman natin, pagdating sa lumang tipan, of course, marami po tayong mga giants of faith sa Bible. Kaya nga pag pumunta tayo sa Hebrews chapter 12 o Hebrews chapter 11, makikita po natin yung mga pangalan ng ilang mga karakter sa banal na kasulatan who live with faith, by faith, through Him, in Him, with Him, by Him. Kung kaya naman sila ay naturingan na talagang mga tao na nagpakita ng malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At sa pag-uusapan po natin ito ay walang iba kundi si Joshua and Caleb kasi nga nasa aklat tayo ng Joshua. At ang pinaka-remarkable na trademark or every time the name Joshua and Caleb will be mentioned together, ang maalala po natin ay yung 12 spies na pinadala ni Moses. At dun sa 12 na yon, meron lamang 2 nanindigan, nanampalataya, at naniwala sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Walang iba, kundi ito nga po, si Joshua at saka si Caleb. Pero ulitin ko po, marami pang iba na mga giants of faith. Si Abraham is the father of faith. Si Moses also was a man of faith. But here, in this particular context, we want, itong specific na story, we want to look at Joshua and Caleb. At ang ganda ng sinabi ng key text po natin sa Hebrews chapter 13 verse 7. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ayan no, balikan, alalahanin po natin yung mga leaders na nag-share sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang tignan po natin ay kung paanong sila'y namuhay na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ako po, pagbabalikan ko at titingnan ko, when I try to look at my past at tinitingnan ko yung mga taong naging instrumental to where I am right now, their encouragement, their way of life, their faith in the Lord, although they are not perfect, nakita ko po rin yung mga mistakes. Nakita ko rin po yung mga flaws. Pero still, ang nangibabaw po, every time I look back, ang nangibabaw is yung pananampalataya po nila and how they want to really honor God with their lives. At kung paanong sila ay lumakad ng may pananampalataya na ginagawa ang kagustuhan nating Panginoong Diyos. At kung paanong sila rin, as the time goes by na akin po silang kasama at nakita, I have seen how the Lord transformed them from where I met them or where I knew them, and from there, kung paanong now they have grown into Christ likeness. So ito po no, napakaganda, kaya palagi ko po kung bawat isa sa atin ay tatanungin. And when we look back, there's a leader, or let's say even not a leader. Well, in reality, you can be a leader in your own way. May mga tao na they don't hold any position or function but they are considered leaders. Kasi bakit po? Naging very instrumental sila sa ating buhay. Sila ay ginamit ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganon tayo ay mapalapit sa Diyos at tayo lalo pang maglingkod. So, when we look back, for sure, bawat isa pong nanonood ngayon, when we look back, meron tayong maaalala na isang tao na talagang worth looking back yung kanyang buhay to imitate the faith. Ulitin ko po, not perfect. There's flaws, there's mistakes. Kasi bakit po? We are all human beings. Pero meron pa rin na pag binalikan natin, masasabi natin, praise the Lord, na-meet ko itong taong ito. Because in His imperfection, in His limitedness, o limit in His limits, ay makikita po natin na talagang siya'y naglingkod at nagtapat pa rin sa ating Panginoong Diyos. So dito, ang gusto nating balikan ay walang iba, kundi yung kwento o yung pananampalataya nitong si Joshua at saka si Caleb. And as usual, allow me to share with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, para maunawaan, para ma-share po natin sa mga kaibigan at sa mga mahal po natin sa buhay. At nawa po ito po ay maging pagpapala sa inyong lahat. Muli po,
ay kung meron po kayong ibang mapupulot na mga leksyon, meron po kayong gustong mga, o may mga bagay kayong nakita na hindi ko po mababanggit, then praise the Lord, well and good. Pwede nyo pong isulat yan sa mga nanonood sa social media. I-comment ninyo sa comment box para mabasa ng iba, maging blessing din po sa kanila. At kung kayo naman ay nakikinig sa radyo, kayo ay nasa television, isulat po ninyo para wag nyong malimutan. Alam nyo naman, pinag-uusapan natin ng mga nakaraan, tayo ay madalas na nakakalimot. You have to write it. At para nang sa ganun, pag may usapan tungkol dito, it will be easier to go back to that notes and share what you have learned. And so let me begin with my first letter F. As we look at these giants of faith, Joshua and Caleb, it reminds us of the word faithful. Kasi bakit po? Si Joshua and Caleb, they were faithful. They were faithful in what the Lord instructed them to do. They were faithful to God. They were faithful to their duty. They were faithful and loyal sa ating Panginoong Diyos. Tingnan muna natin si Caleb. Ano po? Yung pangalang Caleb, it comes from the Hebrew word Caleb. Nang ibig sabihin po nito ay dog. Kung titingnan po natin, para bang ang dating, yung dog is, kung titingnan natin yung characteristic ng dog, it's loyal. Kaya nga, di ba, in many places, it's considered the man's best friend. Kasi loyal, lalo na pag yung, di ba, pag talagang naparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya, ay talagang he will be loyal. Well, in some terms, sometimes nagagamit siya negatively. Kasi bakit po yung dog could refer to something else. But in here, I want to believe na ang gustong iparating sa atin dito, yung name ni Caleb na dog, which could also mean that he's loyal to his master. Kasi bakit po? Caleb is used in extra biblical letters and hymns to express a servant's courage, tenacity, and faithfulness to his or her master. Ano? So, naranasan ng pagmamahal ng Diyos, and so Caleb is true to his name, that he is faithful, he is courageous, he is faithful to his master. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At alam niyo po, yung pangalan is very significant, very important sa banal na kasulatan because most of the time, the name refers to our character. The name refers to our character. And so in here we can say that Caleb, yung name niya, yung meaning ng name niya, he's being true to the meaning of his name that he is faithful to his master. At kung babalikan natin yung minention kong kwento kanina, yung sa pinadala, ito pong 12 spies para to look at the land of flowing with milk and honey. And so they can report what's happening there, what's in there, and then para ma-report sa bayan ng Israel, ano bang meron doon so they can prepare and they know what to expect. At ang nangyari po ay nagpunta itong 12 spies at pagkatapos pagbalik po nitong mga 12 spies, they started reporting. Ano po? Nagsimula silang mag-report kung ano ba ang meron po doon. Well, basahin muna natin itong nasa Numbers 14:6-8. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes and said to all the congregations of the people of Israel, the land which we passed through to spy it out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us, a land that flows with milk and honey. Gusto ko pong bigyang pansin ito. Bakit? Kasi nangyari po, yung 10 spies, instead of reporting positively, well, they were mentioning at first, kung babasahin nyo po yung kwento dito sa Numbers, makikita po ninyo that the report of the 10 spies, ang sabi nila, well, honestly, itong land na ito ay talagang maganda. May mga mapupulot ka, mayroon ka doon mga hayo, let's say, may mga prutas na talagang napakalalaki. Talaga naman yung land, napakaganda. They were reporting it. And I can imagine the excitement of the people of the Israelites na, yes, grabe, talaga naman, ang ganda pala ng papapuntahan sa ating Panginoong Diyos. And then they started saying, teka lang, pero ito, yung mga nakatira doon, giants, para tayong mga grasshoppers.
Hindi natin kaya, mahina tayo, tayo'y babagsak, tayo'y matatalo lang nila, kakainin lang nila tayo. Tayo ay ito mga kapatid, I'm trying to exaggerate, pero ang point, I'm just sharing na they started saying yung mga facts, kung ano yung nangyayari doon, but then ended up having no faith. Ang nangyari po ay sila'y nagsimulang magduda na ibibigay sa kanila na ating Panginoong Diyos, although it has been mentioned many times that the Lord will give it to them. So they started reporting negative things. At ang sabi nila, hindi talaga natin kaya, babagsak tayo, matatalo tayo, mukha tayong mga tipaklong, tayo napakaliliit, talagang hindi tayo mananalo sa kanila. At ito pong si Joshua and si Caleb, ang sabi nila, wait, teka lang. Parang hindi ganyan yung silip namin. Parang hindi ganyan yung nakita namin. Well, totoo yung sinasabi ninyo, matatangkad sila. Totoo yung sinasabi ninyo, mukha silang malalakas. Pero tandaan ninyo, mas malakas ang Diyos na ating sinasamba. I'm trying to imagine mga batid, kasi it was still very fresh in the minds of Joshua and Caleb how the Lord has guided and led them. And now, ang sabi ni Joshua at Caleb, no. The Lord who has been faithful. Again, mga patid, I'm just, using my imagination. Pero dito po, kumbaga, talagang ini-encourage ni Joshua at Caleb. I'm trying to imagine, ini-encourage ni Joshua at Caleb. And they were encouraging people, no, we can do it because we are serving a faithful, a God who's bigger, stronger than anything na ihaharap sa atin. Mas malakas ang ating Panginoong Diyos. And that's why, doon sa binasa natin, they tore their clothes. At ang sabi nila, if the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us. Again, it's not because of what human beings can do. It's not about what I can offer. It's about God. If it's God who's willing to give it to us, we will get it. If it's God who will find a way to bring us there, we can reach it. Kumbaga, ang point ni Joshua at Caleb, ang gusto ng Diyos, yun ang mangyayari because He is in control. At kung ipinangako niya na ibibigay niya sa atin, ibibigay niya talaga sa bawat isa sa atin. Amen? So ito po ang sinabi ni Joshua at saka ni Caleb. And they spoke their hearts. Talagang they encourage the people. Kaya lang po, ang nangyari po, 10:2. At dito natin makikita that not all majority is always right. Hindi porket majority, pinaniniwalaan yung isang bagay, totoo na. Ito po, of course, maraming mga meetings, maraming mga decisions ay ginagawa based on majority, di ba? Yung tinatawag nating majority rules. Pero dito makikita natin na there will be instances, especially when we're talking about faithfulness to God. When we're talking about situation na tayo ay madadala na doon sa sitwasyon na mahirap at minsan ay mukhang mapahamak o mukhang hindi maganda at tayo minsan parang nagdududa, makikita po natin sa kwentong ito that not all majority is always correct. Hindi porkit majority, tama. Hindi porkit majority, yun talagang nice ng ating Panginoong Diyos. Hindi porkit pinaniniwalaan ng majority, yun yung totoo. Kaya lang, yun nga, ang tendency natin, mga kapatid ko, mga kaibigan, pag majority naniniwala, tayo kagad, we make our conclusions na tama na rin yun. Without sometimes assessing kung totoo nga ba. Without assessing kung tama nga ba talaga. Without assessing kung talagang yun nga ba. Yung sitwasyon, yun nga ba. Yung nangyayari. So dito po makikita po natin na in our faith in the Lord, there will be times that we might have to stand alone. There will be times na para bang tayo'y nag-iisa o kaya naman tayo'y dadalawa lang o tayo'y kakaunti lang, pero kailangang manatili tayong nananampalataya, manatili tayong nagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kahit tayo ay maliit,
mukhang maliit, mukhang mahina, kung ito ang nais ng ating Panginoong Diyos, kung ito ang pinapagawa ng ating Panginoong Diyos, kung ito ay may kinalaman sa pagtayo sa katotohanan, kung ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, we need to stand up, we need to continue, we need to have faith in the Lord. Kailangang piliin natin ang ating Panginoong Diyos higit sa lahat. Kailangan piliin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan din sa aklat ng Acts. I'd rather obey God than men. Mas pipiliin kong sumunod sa aking Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Diyos, kesa sa sinasabi ng tao. Mas pipiliin kong magtapat sa ating Panginoong Diyos kesa sa ginagawa ng majority. At alam nyo, grabe pa yung nangyari dito. Because they spoke their hearts. Sila'y nagsalita sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pinili nilang manindigan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Even though they are against the majority, ano po nangyari sa Numbers 14 verse 10? Then all the congregation said to stone them with stones. But the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the people of Israel. Ano po nangyari? When they spoke their faith, when they stood up for what's right, ano po nangyari? Sila ay binato ng mga bato. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagtayo sa katotohanan, hindi all the time mananalo right away. Hindi right away. Sometimes, mga kapatid, tulad ni Joshua at Caleb, mararanasan pa nating mabato. Minsan, kahit ikaw ay naninindigan sa katotohanan, ano po mangyari? It's not always going to be favorable kasi bakit we live in this world? Even Christ Himself, He stood up for what's right. He stood up for everybody because of His great love. And what happened to Jesus? He was crucified on the cross. But praise the Lord, yung cross na yon is also a symbol of God's love for each one of us. Ang gusto kong i-point, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, pag tumatayo tayo sa katotohanan, hindi all the time positive ang outcome. Sometimes, pag tumayo ka sa katotohanan, ikaw pa yung ipapahiya. Sometimes, ikaw pa yung mapagkakaisahan. Sometimes, ikaw pa yung maipapatapon. Sometimes, ikaw pa yung pagmumukaing mali. Sometimes, sa mangyayari, ikaw pa yung masisisi. Sometimes, ikaw pa yung pagmumukaing hindi maayos when you stand up for the right. Pero dito papasok, mga kapatid ko, mga kaibigan. Of course, it hurts. Masasaktan tayo. Pero ang ending, we find comfort that we know we stood up for what is right. And that is the right thing to do. Because even if you feel like you are alone, even if it may seem that you are alone, you are not alone because God is with you. Amen. And this is what it means. As we look at the giants of faith, Joshua and Caleb, we are reminded to be faithful. Maging tapat sa ating Panginoong Diyos kahit against the majority. Kahit against the norm na ginagawa ng maraming tao. Lalo po ngayon sa mundong ginagalawan natin. Maraming mga ginagawa na akala mo na lang, normal na lang. Akala mo parang okay na lang lahat. Kumbaga wala ng standard of what's right and what's wrong. And sometimes today, mag-stand up ka for what's right, for what the Bible says, you will be called out. May mga sasabi sa yung hindi maganda. When you speak about the truth, hindi maganda. Well, of course, mga kapatid, iba naman siyempre yung kapag sinasabi mo ng wala ring pagmamasa yung puso, talagang normal yan na you will be called out. Kasi you might have the truth, pero if you don't speak it in love, di ba? Very clearly yan sa banal na kasulatan. So, when you stand for the right, you stand for Jesus, you stand for the Lord, you do it in the most loving way, and still you get persecuted, praise the Lord. Because that is what Christ experienced. It was always out of His great love for us, and yet He was crucified on the cross. So, ulitin ko po, as we stand up for the right, as we stand up for Jesus, as we are faithful to His call,
not all the time magiging okay. May nabasa nga po ako nitong mga nakaraan na devotional. Grabe yung nabasa ko. Na ang sabi talaga doon na many times those who stand up for the right might need to stand alone. Might need to stand alone. And ang ganda nung sinabi pa doon na it's you can avoid all these persecutions and problems when you don't stand for what's right and what's the truth. But at the same time, you might even lose your own soul. So it's better na makaranas na mga ganito na katulad ng naranasan ni Joshua at Caleb na tayo'y naninindigan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ay, alam niyo po, the more I'm reading this, I am encouraged. And I hope that you are also encouraged to be faithful to the Lord no matter what. Talagang tayong magpakalapit-lapit sa ating Panginoong Diyos because sa ating mga sarili tayo mga mahihina at hindi po natin magagawa. Kaya nung nire-recall na ni Caleb yung story and he was sharing the story in Joshua 14:8, he said, "But my brothers who went up with me made the heart of the people melt, yet I wholly followed the Lord my God." Buong buo sumunod ako at ginawa ko ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ay holy, buong buo na ako'y sumunod, buong buo na ibinigay ko ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Amen? I hope and pray na tayo rin lahat masasabi natin yan. Na hindi lamang tayo na sumunod kung ano yung agos. Hindi lang dahil, minsan na nangyari, ay dahil sinabi ng marami. O kaya naman dahil may nagsabi na, alam mo yun, hindi ka na makatayo sa katotohanan. Sana katulad ni Caleb, we can also say, yes, by God's grace, pinili kong tumayo ng buong buo sa ating Panginoong Diyos. Yes, mga kapatid, tayo mga human beings, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. But by God's grace, He can give us the strength. The more we look at Jesus Christ, He will give us the strength para katulad ni Caleb, makakatayo tayo at masasabi natin buong buo kong ibinigay sa ating Panginoon Diyos. At kung titingnan niyo po at babasahin niyo yung kwento sa Joshua 14, verse 14, ang nangyari talagang nirecognize nga naman talaga yung katapatan at pagtatapat, yung faithfulness nitong si Caleb. Ang sabi po dito, "Therefore Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord, the God of Israel." And you know, he mentioned, "I wholly followed the Lord." And then if you read verse 9 and then verse 14, you will see na talagang it was really recognized that he wholly, buong buo, sumunod siya sa ating Panginoong Diyos. How I wish, mga kapatid, that by God's grace, we can declare that we have fully followed the Lord. And the people around us will also witness and see that we have fully, wholly followed the Lord. Well, you don't do it because of the remarks of people. You don't do it just because you want others to see. You do it out of your love. We do it out of our love for Jesus, out of our love for God. And because we do it out of our love for God, because He's faithful to us, naunawa natin siya'y tapat sa atin, kaya naman tayo rin ay nagtatapat sa Kanya. Kaya I hope and pray na yung mga bagay, kahit maliit, malaki or maliit, piliin nating buong buo na magtapat sa ating Panginoong Diyos. We need the grace of God, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, to do this. Because on our own, mahina tayo eh. Madali tayong bumagsak, madali tayong magkasala. Mas natural sa atin na gumawa ng mali. But by God's grace, it is possible. And when we live this kind of life, faithful life, ano po mangyari? Without thinking about our legacy, without thinking about our influence, just being faithful, naturally, it will leave a mark to the hearts of the people around us.
And praise the Lord, if even among our children, our own families, they see that faithfulness, that in itself will encourage others to be faithful as well. The younger generations to be faithful as well. Kasi bakit po? Yung anak ni Caleb na si Aksa, by God's grace, she learned to follow the faithfulness and determination ng kaniyang ama. Kasi bakit po? Nangyari, sabi ni Caleb, kung sino man makasakop nito, lugar na to, ay ibibigay ko yung aking anak. At si Othniel ay nagtagumpay. At nasakop niya, ibinigay naman. Man of his word, itong si Caleb, ibinigay si Aksa. At pagdating po sa Joshua 15:18-19, ang sabi ganito, pakinggan niyo mabuti. When she came into him, she urged him to ask her father for a field. And she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, "What do you want?" She said to him, "Give me a blessing, since you have given me the land of Negev, give me also spring of water." And he gave her the upper springs and the lower springs. Kumbaga, ang gusto nating bigyang pansin dito, si Aksa, yung anak ni Caleb, was also encouraged to be bold, to be determined, and to speak her heart, her mind. Kaya nga sabi doon, she urged him to ask her father for a field. So siya rin po mismo ay talagang nagsabi ng kanyang nais, nagsabi ng kanyang gustong mangyari. And again, we want to believe, and even from our lesson, that Aksa got this determination from her father. Aksa got this faithfulness from her father. So, ang gusto nating pulutin dito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay yung katapatan natin sa ating Panginoong Diyos, sa maliit at sa malaking bagay. Even without thinking of legacy, thinking of its impact, di mo isipin yan. Naturally, there will be people around us, even among, hopefully, yung mga kids, mga bata, mga anak natin, makikita po nila yan. And they will want to do the same. To be faithful to God, to be determined, to be bold. Masabi nila, makastand sila for what is right, for what is the truth. Amen? So number 1, when we look at these giants of faith, Joshua and Caleb, we are reminded to be faithful. We are reminded to be faithful. So, tingnan po natin mga kapatid yung ating mga buhay. Kamusta yung ating pagtatapat sa ating Panginoong Diyos? I hope small or big, we are faithful. I hope na mas pinipili nating magtapat sa ating Panginoong Diyos. I hope mas pinipili nating gawin yung tama. Mas pinipili nating gawin yung nararapat. Mas pinipili nating gawin yung nais na ating Panginoong Diyos kesa sa ano pa mang mga bagay. So let's evaluate our lives. Let's check, kamusta tayo sa maliliit at sa malalaking mga bagay. Well, ang test nga niyan, yung mga small things. Kamusta tayo doon sa mga small things? I hope that we will be found faithful. And if we are not, as we evaluate our lives, kita po natin na may mga part ng buhay natin na we have not fully given to the Lord. I hope that this will encourage us to ask the Lord for repentance, to ask the Lord for strength. Lord, I ask for your forgiveness. Help me to be faithful because you are faithful to me. Hingin po natin ang kalakasan galing sa Kanya para magawa nating makapagtapat din. Pangalawa, una, as we look at these giants of faith, Joshua and Caleb, we are reminded to be faithful. Number 2, we are reminded to be filled. What do you mean filled, Pastor? Kasi tingnan nyo po, sa Numbers 14:24, gusto ko yung pagkakabanggit dito. But my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Well, dun muna sa last part, makikita nga po natin pagdating doon sa Joshua, talagang nakapasok siya doon sa promised land at binigyan siya ng lupain as the Lord promised it. As the Lord promised it.
Ibinigay talaga sa kanya. Pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito sa second point natin. Ang sabi doon, my servant Caleb, he has a different spirit and has followed me fully. At linagay ko po filled because by God's grace, I hope that we will all be so filled with the presence of God in our lives. We will be so filled with the Spirit of God. And by God's grace, we'll be able to follow Him fully. Kaya nga po, di ba, sa ating church, ini-encourage natin that we pray for the outpouring of the Holy Spirit in our lives. We pray for the power of the Holy Spirit because the Holy Spirit will guide us into to Christ, will guide us to the truth, will guide us para nang sa ganun malaman natin which is right and which is wrong. The Holy Spirit will help us kung paanong sa Acts ay ginabayan ang mga disipulo. Ganun din na ang banal na Espiritu ay gagabayan at papatnubayan ang bawat isa sa atin. I hope that every day it's part of our prayers that we will be so filled with the Holy Spirit. We will be so filled with the presence of God. And by God's grace, when we are filled with the presence and the Spirit of God, tayo po ay makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Hindi sa ating mga sarili natin magagawa. It's only through His grace and power. Kaya nga po, di ba, may text sa Bible, not by might, nor by power, but by His Spirit. Have you been asking the Lord to fill you with His Spirit? Have you been asking the Lord every day to fill your heart with the Spirit of love? To fill your heart with the Spirit of joy, Spirit of peace. Mapuno ang ating mga puso ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? I hope mga kapatid, punong-puno tayo ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa punong-puno tayo ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, we just want to share that love to the people around us. Dahil punong-puno tayo ng kanyang kapayapaan, we want to spread peace to the people around us. Dahil punong-puno tayo ng kanyang kabutihan, ito'y nag-uumapaw at nakikita with how we live our lives. Again, mga kapatid, we need to ask for the filling of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Maging part po nawa siya ng daily prayers natin. Maging part po nawa siya ng everyday encounter natin. Na when we wake up, or not just when we wake up, every time we talk to God, we ask, Lord, please fill me with your Spirit. Fill me with your Spirit. So, ayan po si Caleb, he was filled with the Spirit of God. Now, punta natin si Joshua. Si Joshua, mga kapatid, mga kaibigan. Makikita po natin, pinag-uusapan na natin ng mga nakaraan pa. We have seen how the Lord has also filled him with knowledge, filled him with wisdom, filled him with love, filled him with grace, filled him with skills, filled him with all the things that he needs. That's why the Lord said, do not be afraid. Be strong and courageous, for I am with you. Ulit-ulit yan na sinabi sa umpisa pa lang kay Joshua. At makikita po natin, pinag-uusapan natin ng mga nakaraan, how we have seen the transformation of Joshua. Nung una, ang concern lang lagi ni Joshua, especially nung siya assistant pa lamang ni Moses, ang concern niya, manalo lang sa digmaan. Of course, makikita rin natin yung faith, pero makikita natin yung maturity in the process. Kasi later on, when they were at war, ang nangyari po ay, nung pag natatalo sila, ang concern na ni Joshua is not just about winning the war, but it's about the name of God. Mas naging klaro na kay Joshua that it's not just about winning. It's about always being with the Lord. It's not just about winning, it's about always being with the Lord. Kasi pwede nga namang laging panalo, pero in the process, wala naman ang Panginoon. Ano po? So para kay Joshua, manalo-matalo, basta kasama ang Panginoon, okay.
At anong nangyari po dito, nung binibigyan na ng inheritance lahat, ng bawat tribo, anong nangyari po? Sabi dito sa Joshua 19:49-50, ay ganito. When they had finished distributing the several territories of the land as inheritance, the people of Israel gave an inheritance among them to Joshua the son of Nun. By command of the Lord, they gave him the city that he asked, Timnath-Serah, in the hill country of Ephraim, and he rebuilt the city and settled in it. Ayan, ano? Ang nangyari po kay Joshua, because he is so filled with the love and presence of God, sige, mauna na kayo lahat. Ako na yung last. Ako na yung last na magkakaroon. At ang nangyari pa, ang ganda, kasi yung last na ibinigay sa kanya, kung pag-aaralan nating mabuti, ganito. Yung timnath derives from a verb, mana, whose meaning is to count or to assign, and it means portion or territory. The second word can derive from a Hebrew verb, serak, and it means excess or leftover. The name of Joshua City can be translated as the leftover portion or the remaining territory. May tanong po ako sa inyo. Meron ba sa inyo na ang gusto na lang ay leftover? Kumbaga may padalang box. May padalang box yung iyong mahal sa buhay o yung mga relatives mo. O, di ba madalas unahan yan kung sinong gustong makakuha nung kanila. Siyempre, pag may pangalan na, praise the Lord, kasi di ka naman mo problema kung para kanino yun. Pero paano kung yung box ay, unahan kung ano yung makukuha mo, at kung ano yung makuha mo, yun ang sayo. Di ba, you don't want the leftovers. Kasi ang mangyayari yung leftovers, pag minsan, hindi na size sa'yo. Minsan yung leftover, hindi na akma para sa'yo. Hindi talaga, alam mo yun, parang hindi mag-fit sa'yo. Kahit sa pagkain, di ba? You don't want the leftover kasi minsan yung sa pagkain na leftover minsan hindi ganun na minsan yun yung nasunog. Minsan may mga ganun po. Just practically speaking. But for Joshua, it's okay for him na leftover portion. Why? Why, mga kapatid ko, mga kaibigan ko? Because in my reflections, because he's already filled with the presence of God. Pag tayo ay puno sa presensya ng ating Panginoong Diyos, we know na yung mga bagay ng sanlibutan ito, hindi talaga yan ang magpapasaya. Ang magpapasaya ay ang ating Panginoong Diyos. So whether it's leftover, whether, yan ay hindi, hindi pinagplanuhan na ibigay sa'yo, or kung ano pa man yan na meron ka, na natanggap mo, you know that is not the complete joy. You know that will not complete your joy. It is only God, it is only Christ who can complete you as a person. Siya lang makapagbibigay ng saya na hindi natin mahanap sa iba. And that's why, pag pinag-usapan pang mabuti, ang ganda pa nito. Kasi bakit po? Yung binigay na lupa, yung binigay na lugar kay Joshua, yung Timnath-Serah, was located near Shiloh, in the vicinity of the sanctuary, which shows where Joshua's priorities lay and where his heart was bound. Kasi bakit? Kasi ang mahalaga sa kanya, malapit sa sanctuary. And we know that the sanctuary is a symbol of God wanting to dwell with His people. Ang gusto ni Joshua yung malapit dun sa sanctuary. Malapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, I hope and pray, tayo pong lahat, ako po, as I try to study this, dumating sa point that there's nothing else that can make us fully happy, joyful, at peace, kundi ang ating Panginoong Diyos. Na kahit anong sitwasyon ng ating buhay, may matanggap o wala, may karamdaman o wala, mayroong mga problema o wala, ano man ang sitwasyon ng buhay, we are completely satisfied because we know that we are in the presence of God. Kaya sabi ni David, sa Psalms 27 verse 4, ang ganda, one thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Wala nang iba akong hihilingin.
kundi makasama ang ating Panginoong Diyos. Wala na ako ibang hihilingin, kundi laging nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. I hope, mga kapatid, we all will have that heart, that desire to be in the presence of God. At wala nang ibang magpapasaya sa atin. Dumating ba ng mga bagyo, mga problema ng buhay, wala nang ibang magkukumpleto sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Number 1, when we look at these giants of faith, we're reminded to be faithful. Number 2, we're reminded to be filled with the Spirit, to be filled with the presence of God, to be filled na punong-puno tayo ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na walang ibang magpapasaya sa atin kundi siya lamang. And number 3, as we look at these giants of faith, Joshua and Caleb, not only that we're reminded to be faithful, not only that we're reminded to be filled, we're also reminded na tayo ay mag-focus. We need to focus. What do you mean, Pastor, that we need to be focused? Kasi ito po, when we look at Joshua and Caleb, makikita po natin their faithfulness and their being filled. It's because they were always looking to God. They were always looking to God. Kaya kahit lahat negative na sa paligid, they remain hopeful. Kahit lahat na hindi maganda nangyari sa paligid, they remained faithful. Kahit na mahirap na mga sitwasyon, they remain brave and bold. Pinili nila na unahin ang ating Panginoong Diyos. They were focused sa ating Panginoong Diyos. And that's why sila po ay tunay na giants of faith. As we look at the book of Joshua and as we study the book of Numbers. And no wonder in Hebrews 12:1-2 we are reminded of this. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So tayo po, as we look at Joshua and Caleb, we are also reminded to be focused. To focus sa ating Panginoong Diyos. Na i-focus natin ang ating mga sa Kanya, na tayo lagi lamang titingin sa Kanya. Yes, maraming mga distractions dito sa mundong ito. Maraming mga bagay sa paligid natin na ilalayo ang ating atensyon sa ating Panginoong Diyos. But I hope and pray that we will always look to Jesus. We will always turn our eyes upon Him. Kasi bakit po, once na mawala ang tingin natin sa ating Panginoong Diyos, tayo madi-discourage. Once na mawala ang tingin natin sa ating Panginoong Diyos, tayo manghihina. Once na mawala ang tingin natin sa ating Panginoong Diyos, tayo babagsak. Once na mawala ang tingin natin sa ating Panginoong Diyos, tayo ay manghihina sa buhay na ito. Kasi bakit po, pag tinignan mo na yung mga problema, tinignan mo na yung mga, alam mo yun, nag-focus ka sa mga kamalian ng sanlibutan ito, kaya kamalian ng iyong kapwa at marami pang iba, madidepress ka. Manghihina ka. But when we look at Jesus, we will find hope. Kaya sabi po ni Ellen White, looking unto Jesus, we obtain brighter and more distinct views of God. And by beholding, we become changed. Goodness, love for our fellow men becomes our natural instinct. We develop a character which is the counterpart of the divine character. Growing into His likeness, we enlarge our capacity for knowing God more and more. We enter into fellowship with the heavenly world, and we have continually increasing power to receive the riches of the knowledge and wisdom of eternity. And the more we look to Jesus, the more we are changed from glory to glory. Kaya po hindi na na-focus, pag pinocus mo doon sa mga bagay na hindi maganda, most likely yun din ang mangyayari sa atin. But when we focus sa ating Panginoon Kristo na siya'y mapagpatawad, mapagmahal, maunawain, at siya'y nagtatapat lagi dahil tapat ang Diyos, we are changed. So I invite you today, focus sa ating Panginoon Kristo. Huwag po nawa sanang mawala. Alam ko po may mga pagsubok, may mga problemang dumarating sa ating mga buhay. Ako po personally as a pastor, may mga pagsubok, may mga problemang dumarating sa buhay. Pero this lesson reminds us, we need to focus our eyes, to fix our eyes upon Him,
to turn our eyes upon Jesus. Because as we turn our eyes upon Him, siya po ang tutulong sa atin. Siya po ang magpapalakas sa atin. Siya po ang magbabago sa atin. Kaya po sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng ating mga pagbagsak, sa panahon na tayo nangihina, lagi lamang tayong tumingin sa ating Panginoon Kristo at pahintulutan natin ang Kanyang pagtatagumpay ay maging tagumpay din natin. Siya rin ang magbibigay ng lakas para nang sa ganun, lalo po tayong makapagtapat sa ating Panginoong Diyos. Muli po, as we look at the giants of faith, Joshua and Caleb, we are reminded to be faithful. We are reminded to be filled. And number 3, we are reminded to be focused. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal ng lubusan sa atin. Mag-focus tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Siya po ay nagkatawang tao. He lived here on earth. At hindi lamang po yun, He endured the cross. He fulfilled the mission. He died on the cross of Calvary because of His great love for us. And now the cross is a symbol of His love and justice. And because of the cross, because of the death of Christ, we have hope. Patuloy lang tayong tumingin sa ating Panginoon. So let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Tulungan niyo po kami na as we look at the life of Joshua and Caleb, ma-encourage po kami na lalo pang tumingin sa aming Panginoon Kristo. Thank you, Lord, for calling us to be faithful. And we know, Lord, it's only possible through your grace. Help us to be so filled with the Spirit. And help us, Lord, na lagi pong mag-focus lamang sa inyo. Lord, napakarami pong problema sa mundong ito. Napakaraming distraction na aming nararanasan. Pero tulungan niyo po kaming lagi lamang tumingin sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na sa aming pagtingin at pag-focus lamang sa inyo, doon lamang po kami, Panginoon, mananatiling, nananampalataya, nagtatapat, at may pag-asa. Tulungan kaming lagi lamang mag-focus po sa inyo. Patawarin po kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkakamali. At tulungan kami, Panginoon, na lumakad ng may katapatan at pananampalataya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang po kayo, nawa po'y na-bless po kayo, at nawa po ay patuloy ninyong maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. Muli po, maraming salamat sa inyong pong pananalangin at pag-support sa ating ministry, and let's continue sharing this program para po nang sa ganun ay mas marami pa pong marating at mas marami pa po ang makinabang sa ating pong programang ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.